yung makikinabang sa pagtaas ng ating credit score. Kasi there's always a bank na mag-o-offer sa iyo, may mga e-wallets like that na mag-o-offer sa iyo para makapagsimula ka ng nais mong negosyo. Then, pangalawa, siguraduhin mo lang na yung paggagamitan mo ay mas uunahin mo yung needs versus the wants. And lastly, kung gagamitin mo man ang offer na ito, tulad ng sinabi ko sa mga video, Hold up. and hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. So napakaganda ng topic natin for today's video dahil sobrang naiisip ko kung ano yung pwede natin gawin. Ibig sabihin, hindi ito sinuggest, hindi ko siya nakita sa comment or hindi ito katanungan ng ating mga subscriber and follower, but because isa itong way para malaman natin, lalong-lalo na sa mga clients namin ng Aljoms Trading, ng Almontero Tutorial, ng mga Cat's Eye Shop, ng Cat's Eye Online Shop. Ayan, lalong-lalo na sa mga clients namin dyan na malaking bagay ito para sa atin na malaman or matutunan kung paano ba or bakit ba tayo kumukuha ng isang offer or bakit ba tayo naglo-loan sa mga banks or sa mga financial institution. So, there's a lot of reason behind that and this video will recommend and joke lang, ayoko na mag-English. This video, itong video na to, Tagalog na lang tayo, nasa Pilipinas naman eh. Itong video na to ay para sa lahat ng makakapanood na nag-iisip kung kukunin ba nila yung offer nila or ano ba yung dapat nilang gawin sa offer sa kanila once na may nag-offer ng ganyang kalaki. So katulad nung nasa thumbnail natin, 100,000 na G-Gibbs, 100,000 na G-Load. So paano ba natin ito kukunin? Kukunin ba natin ito? And ano yung mga way or ano ba yung mga reason kung bakit natin kukunin yung offer na iyon? So number one reason kung bakit kukunin kung may offer ako na 100k kay GCash or kay GGives, ang first reason ko is meron akong mga utang sa mga banks which is nagre-rate siya ng above 1.99. So ibig sabihin, kung meron kang utang sa bangko, sa mga apps, is pwede mo siyang kunin or recommended or suggested na kunin mo ang ino-offer ni GCash or ni GGives. Kasi ang pwede mong gawin dyan is bayaran mo yung utang mo sa bank na mas mataas yung interest. So normally, sa aking experience, ang interest rate ng bangko is 3%. Meron din silang 2% na ni-offer minsan. And most normally naman is, hindi naman tumataas ng 3%, pero meron tayong bank loan na 3%. So, I'm going to get that offer, English. Kukunin ko yung offer na yan if I have loan sa bank na mas mataas ang interest kaysa kay GGives. Si GGives na may 100k offer ay may 1.99 interest per month, which is ang interest ni GGives ay hindi lahat 1.99. Nakadepende yan sa offer ni GGives, ino-offer ni GGives na loan. So if ever na mas mababa yung offer sa iyo na ni GGives ay mas mataas po yung interest. So ibig sabihin, the higher the loan, the lower the interest. The lower the interest, the higher the loan. Pinaikot lang. Yes, that is one of my reason kung bakit kukunin natin yung 100k GGives offer. If may offer sa atin. Pero wala sa ating offer, hindi sa atin yan. So, kukunin ko itong offer na ito if may paggagamitan ako ng emergency. So, if I going to take this offer, gagamitan ko ito. So, kukunin ko ito kung merong emergency purposes like magbabayad ng medical bills, like daily needs, ayan. Pero, aalamin ko kung kaya bang bayaran ng monthly salary ko or monthly earnings ko yung pagkuha ko ng offer na ito. So, sisiguraduhin ko na hindi masisira ang credit score ko once na kinuha ko ang offer na ito. So, ibig sabihin, one of my reason kung bakit kukunin ko ang offer na ito for emergency purposes only, not for the basic needs, for the emergency purposes at pwede rin siyang gamitin sa basic needs, pero hindi ko siya kukunin para gamitin sa mga wants ko. I will going to use English yan. I will going to use this for emergency purposes and for my needs. So another reason kung bakit kukunin natin yung offer if naiisip mo na magtayo ng negosyo, which is ito yung gagamitin mo para makapag-generate ka ng another income. Okay? So if ever naman na hindi ka sigurado kung magbo-boom or hindi ang business mo, pag-iisipan ko muna if I'm going to take all this offer para magamit ko siya as the advantage para sa mga darating pang mga negosyo. Hindi man sigurado pero at least sinubukan mo, and since ito naman po ay installment at mababa ang interest, pwede mo siyang gamitin as tulad ng sinabi ko kanina, as to take advantage para makapagsimula ka at magamit mo in a low minimum investment
capital and with low interest. So kadalasan kasi once na nagbi-build ka ng business mo, kailangan mo talagang mag-take a risk and kailangan mo talagang gumastos. If ever na hindi ka sanay na lumabas sa comfort zone mo and hindi mo alam kung paano sisimulan, is walang mangyayari. So ang gagawin ko is if I have an offer like this, kukunin ko siya and magtatry ako sa mga negosyong naiisip ko at nais kong gawin. Hindi man ito mag-boom, okay lang, at least natuto ako, pero once naman ito ay nag-boom, thankful ako dahil kinuha ko ang offer na iyon. So yung tatlong binigay ko sa inyo or yung tatlong ipinakita ko sa inyo na reason kung bakit kukunin ko yung 100k na offer na yon ay yun yung mga dahilan for me or na dapat nating isaalang-alang once na kukuha tayo ng mga loan. So unang-una, sisiguraduhin natin na may pangbayad tayo para hindi masira yung credit score natin pagdating sa mga ganyan. Kasi soon, sila din or tayo din yung makikinabang sa pagtaas ng ating credit score. Kasi there's always a bank na mag-o-offer sa iyo, may mga e-wallets like that na mag-o-offer sa iyo para makapagsimula ka ng nais mong negosyo. Then, pangalawa, siguraduhin mo lang na yung paggagamitan mo ay mas unahin mo yung needs versus the wants. And lastly, kung gagamitin mo man ang offer na ito, tulad ng sinabi ko sa mga video na yon, kailangan ay for emergency purposes lang, hindi mo siya gagamitin sa wants and gagamitin mo siya dahil ito ay mas kapaki-pakinabang kesa sa ibang ino-offer sa iyo. So tandaan lang natin na ang mga hinihiram natin ay kailangang bayaran, hindi man maganda or hindi man joke lang, wala na yun. Hindi man sigurado sa papupuntahan ng gagawin natin, pero at least sinubukan mo. So lagi lang nating tatandaan na laging may karampatang kapalit ang mga desisyon natin. So, kailangan muna nating mag-isip bago natin gawin ang mga bagay na hindi naman dapat gawin. Ano ba yung sinasabi ko? Okay, sige na nga. Hanggang dito na lang. Kung nais nyong gawing cash ang inyong mga G-Gibbs, nandito ang Almontero Tutorial. I-message nyo lang po kami. Nandyan yung link sa description. Once again, I'm Aldrin Almontero dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito na lang. Bye, bye, bye.